Isang magandang kaugalian ng Pinoy, ayon sa kasaysayan, ay ang bayanihan. Talagang matulungin ang mga Pinoy. Dito kahit sa lasing ka magtanong ng direksyon, naku, tutulungan ka. Kahit minsan nakakalito na yung mga direksyon na ibinibigay, basta nagtanong ka, hindi ka mawawalan ng taong kakausap sa iyo at magbibigay ng gabay. Marunong tayong dumamay. Pag may nasalanta, mabilis tayo kumilos para mag-abot ng iba't ibang uri ng tulong. Di man malaki, pero madadama mo naman na di ka nag-iisa. O sa mga lamay, 24 hours ang karamay. Wala ka halos makikitang libing na walang nakiramay. Madaling hinga ng tulong ang mga Pinoy. May pakialaman tayo sa kalagayan ng iba. Yan ang isang bagay na hinahanap ng mga nasa ibang bansa. Sabi nila, minsan masagana nga buhay mo, pero wala ka man lang makausap paglabas mo sa bahay kasi kanya-kanyang buhay. Hindi daw katulad sa Pinas na magsasawa ka sa makakausap. Ang pagmamalasakit sa iba ay isang katangian nating mga Pinoy na dapat nating ipagpatuloy. Sabi nga, padamihin natin ang ganyang lahi. Alam mo sa Bible, itinuturo ito. Kaya bilang mga banal at minahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at mapagtiis. Naging malalim yung pagkaunawa ko sa pagdamay at pagmamalasakit nung minsang nasakay ako ng bus sa Palawan. Galing ako sa norte at mga 5 oras yung biyahe papuntang syudad. So last trip yung nasakyan ko kaya medyo puno at siksikan. Sa mahabang biyahe na yon, napansin ko na yung driver, lahat na lang ng pumara at gustong sumakay, hinihintuan. Sa madaling sabi, siksikan na talaga kami. Hindi ko na nga makita yung daan sa dami ng nakasakay. Tapos hinto pa din ng hinto para magsakay. Madaming nagagalit na pasahero kasi masikip na talaga. May nagsasabing parang gahama naman yung driver kasi punong-puno na, nagsasakay pa. Naku, ito na. Maya-maya huminto na naman para magsakay. Mainit na talaga yung ulo namin. Kaya may mga nagre-reklamo na parang wag nang magsakay. Siguro, hindi na rin nakatiis yung driver kaya biglang huminto at humarap sa mga pasahero at nagsabi, alam naman po ninyong last trip ito at yung susunod na biyahe bukas na. Kahit kayo, di man kayo magpipilit na sumakay dito kung alam nyo nang may kasunod pa na maluwag. Madami sa mga nagpipilit sumakay dito may importanteng pupuntahan o uuwian. Paano kung ikaw yung gustong sumakay dahil kailangan mong makauwi at hindi kita hinintuan? Ano pakiramdam mo? Napahiya talaga kaming lahat. Ramdam ko na lahat kami tinamaan sa sinabi ng driver kasi natigil na ang pagrereklamo at parang biglang lumuwag yung bus. At pumwede nang magsakay ng iba. Muntik na nga ako magkandong dahil napahiya din ako. Minsan mas nangingibabaw yung pansariling damdamin natin kaya nagiging manhid tayo sa pangangailangan ng iba. Salamat kay mamang driver na nagbigay linaw sa diwa ng pagmamalasakit. Dahil sa kanya, alam ko may pag-asa pa. Kaya pag nawawalan tayo ng pag-asa sa tao, alalahanin natin, may mga mapagmalasakit, marami pa sila. Kaya asa ka pa.